Mga kapuso, hawak na ba ng lahat ang bill ninyo sa kuryente? Nako, usap-usapan yan online ang iba galit na galit dahil tumaas ang bill at napakarami raw charges, lalo na yung lifeline charge kung saan yung mga 4Ps na mababa ang konsumo ay nalilibre ng kuryente. Ayon sa Meralco, nasa batas raw po kasi ito. Yan ang pag-uusapan natin. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, linawin natin kung ano ang nakalagay sa batas na to. Sabi kasi ng ilang consumer, hindi man lang sila na-konsulta na sila pala ang papasan ng pondo para sa discount ng 4Ps. Well, hindi po sila talaga kailangang konsultahin dahil ang lifeline charge na ito ay napapasa loob ng batas na naipasa ng Kongreso. At ito ay nasa batas mula 2001 pa, noong ipinasa ang EPIRA Law, at noon pa lang sinasubsidize na ng mga consumer ang electricity bill ng mga low-income household. Noon, automatic, kung ang konsumo ng elektrisidad ay less than 100 kilowatt hours, subsidized kaagad ang electricity bill mo. Dapat 10 years lamang ito during the period after the effectivity of the EPIRA Law or yung Electric Power Industry Act of 2001. So dapat hanggang 2011 lang. Pero dahil mataas daw ang poverty levels, na-extend ito until 2021. Pinirmahan naman ng dating presidente ang batas na in-extend ito for another 50 years o hanggang 2071. So sino ba ang entitled dito? Yung mga nasa 4Ps program ng pamahalaan na nagko-consume ng less than 100 kilowatt hours ng electricity per month. So may conditional cash transfer na sila, may electricity subsidy pa. Kung ang konsumo ng electricity ay 0 to 50 kilowatt hours, 100% ang discount. 51 to 70%, 35% ang discount. Above 71 to 100 kilowatt hours, 20% ang discount. So bakit marami nagko-complain? Well, siguro sa hirap nga ng panahon, sinabay na rin sa gas and diesel price increases. Parang maraming nagsasabing, parang unfair naman ito, lalo na sa mga middle class natin. Dahil ang lifeline rate na ito ay isa lamang sa mga additional charges na nakapaloob sa ating Meralco charges. Meron pa dyan, yung Senior Citizen Discount Subsidy. Kailangan natin pondohan ng 5% discount mga senior citizens at yung mga universal charges na kasama ang missionary electrification and environmental charges. Sinasubsidize at binabayaran po natin ang cost ng pagpapalagay ng elektrisidad sa mga malalayong lugar. Dahil kung hindi natin sila tutulungan, masyado daw lalaki ang kanilang babayaran. So ito siguro ang ayaw ng iba dahil ang pag-subsidize ng mga electricity bill ng mga 4Ps ay hindi nanggagaling sa pamahalaan. Hindi ito nanggagaling sa yearly annual budget. Kundi ito ay nanggagaling sa bulsa ng mga hindi kasama sa 4Ps program like you and me or most of us. Kumbaga, sa bulsa po ninyo at sa bulsa ko at kapag pinagsama ang lahat ng sinasubsidize natin, talagang mararamdaman ang bigat at dagdag ng babayaran. Pero nagtatanong iba, magkano ba talaga to? Actually, yung lifeline subsidy lumalabas na 0.01 pesos per kilowatt hours. So kung ang konsumo ninyo ay 500 kilowatt hours, lalabas yan na magbabayad kayo ng 5 piso lamang. Pero mas malaki yung missionary charge. Doon sa 500 kilowatt hours, ang babayaran daw natin ay mga 138 pesos na dagdag. Hindi pa nga kasama dyan yung senior citizen subsidy at ang mga system generation losses at iba pa. At buti kung 500 kilowatt hours lamang ang konsumo ninyo. So bakit daw tayo ang kailangan magbayad ng kuryente ng ibang tao? Kasi daw electricity is a basic right. Kung hindi natin sila tutulungan, ang mga nasa laylayan ng lipunan will be literally left in the dark. Pero dahil nga mahirap ang buhay ngayon, talagang pahirap at pahirap ang dagdag ng kailangan bayaran. In addition sa mga buwis na binabayaran natin, may income tax, may VAT, lahat-lahat na. Buti sana kung hindi napupunta sa mga anomalya ang ating binabayaran. So hawak ninyo ba ang bill? Hawak na rin kayo sa silya at baka magulat kayo sa babayaran ninyong bill ngayong buwan at sa mga darating na panahon pa. In the meantime, keep cool. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw
Para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.